Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part. After ko nga ma-drain itong radiator at malagyan ko ito ng coolant, mag-engine wash naman ako. Inisprayan ko ito ng degreaser mga boss, kaya nga kung makikita nyo yung mga dumi na kumapit dito sa makina, kahit yung mga langis-langis na kumapit dyan, matatanggal yan dito sa degreaser. Malalaglag yan mga boss, bibitaw siya dito sa makina. Pati itong pinaka-body ng sasakyan mga boss, before, medyo maitim yan eh. Pero kita nyo na ngayon, oh, ayan oh, medyo lumilinis na siya dahil nga yung degreaser na pinang-spray ko dyan, natatanggal niya yung mga kumapit na dumi dito sa makina. Kahit dito sa body ng sasakyan mga boss, natatanggal niya rin. Actually mga boss, si customer naman yung bumili nitong degreaser, kaya pasensya na kayo kung hindi ko alam kung anong klaseng brand yan. Bali 15 minutes na nakababad sa degreaser itong makina. After ko yan ma-sprayan, siyempre kasama na itong hood, pati itong loob ng pwesto ng makina, kasama rin yun sa nababarang ko ng degreaser. At kung makikita nyo, ito na mga boss, ini-sprayan ko na ito ng pressure washer ko, itong hood. Siyempre, birahin nyo maigi yan para lahat ng dumi na nakakapit dito sa hood nyo matanggal. Yung mga butas-butas dito sa ilalim ng hood mga boss, ayan o, kita nyo yung dumi o, naglalabasan. Ayon nga kay customer, ngayon lang nalinis itong hood niya, kaya kung makita nyo, grabe yung dumi. Tapos dito naman tayo sa wiper cover panel niya, isprayan nyo maigi yan para matanggal yung mga kumapit na dumi. At dahil nga sa na-sprayan ko na itong alternator, kung makikita nyo, tinakpan ko ng basahan yan, ayun o, yung kulay blue, para hindi na masyadong mababarang ko pa ng tubig. At simula na akong mag-spray dito sa makina. Kung makikita nyo, yung ini-sprayan ko sa harapan ng makina, grabe yung nagkalat na langis dyan eh. Kaya nga under observation yung gasket nito. Kung magkakaroon pa ito ng leak dito sa gilid ng valve cover niya, papalitan ko ito ng gasket. Dahil nga sa medyo marami yung nagkalat na langis dyan. Hindi ko malaman kung dahil sa pagsalin lang ng langis, natapunan yan. Kasi nga first time ko pa lang naman nagawa itong sasakyan ni customer. Siya nga pala mga boss, kung kayo ang mag-i-engine wash ng makina nyo, lagi nyo tatandaan na pagdating sa mga wire, sa sensor, huwag yung patatamaan ito ng malakas na pressure ng tubig. Pwede kasing maputol yung wire at masira naman yung sensor. Pati yung mga socket wire mga boss, hanggat maaari, iwasan nyo rin na patamaan ng malakas na pressure ng tubig. Pansinin nyo mga boss yung paggamit ko ng pressure washer, di ba? Ang pinatatamaan ko puro solid lang. Iniiwasan kong patamaan yung mga wire, yung mga sensor niya. Tanging pinatatamaan ko lang mga solid, na sigurado ako na hindi masisira nitong pressure washer ko. Kasi malakas masyado yan mga boss eh. At kaya naman masyadong malakas yung pressure washer na ginamit ko dito mga boss, dahil nga sa grabe dumi nitong makina. Lalo na yung mga sulok-sulok nito mga boss, kulay itim yan. Talagang nakuha lang yan sa degreaser, kaya yung dumi na kumapit, lumambot. Tapos nung inisprayan ko nga nitong pressure washer ko, bumitaw naman. Pati itong power steering fluid reservoir niya mga boss, grabe din ang dumi niyan. Pero kung makikita nyo siya ngayon, kita nyo naman, di ba? Clear na, malinis na siya tignan. At dahil nga sa bumitaw na yung mga kumapit na dumi dito sa makina ni customer, kung makikita nyo, ang ginamit ko ng pang-washing, yung panala mga boss, parang shower na lang. Hindi na masyadong malakas yan. Kasi nga, papatamaan ko na itong mga wire niya. Kaya para walang madamage mga boss sa pag-spray na gagawin nyo, lalo na yung makina lang i-spray nyo, pati itong body na ng sasakyan ni customer, dapat ganyan na yung lakas ng pressure washer nyo. Huwag yung patulis, kasi yung patulis mga boss, malakas ang pressure nun. Pwedeng makabakbak ng pintura yun eh. Pero pag ganyan mga boss, okay lang yan. Hindi masyadong makaka-apekto yan sa mga wire nyo, dahil nga sa mahina na lang yung pressure nyan pag ganyang kalat. Pati sa mga sensor, socket wire niya, hindi na makaka-apekto yan. Pero wag niyo naman itututok ng matagal sa pag-washing, siyempre. Pansinin niyo mga boss yung pag-washing na ginagawa ko dito sa makina. Di ba? Hindi ako nagtatagal ng 3 seconds eh. Dinadaanan ko lang siya sa pag-washing. Hindi ko binababaran itong makina na nakatutok nga ng matagal itong pressure washer ko. Unang-una, na-sprayan naman na yan ng degreaser. Siyempre, lumambot na yung dumi niyan, na pag tinamaan nga nitong pressure washer mo, matatanggal na yun. Ngayon, kung may makikita kang dumi na talagang makapit pa siya, o pwede mong birahin nitong pressure washer mo, yung matulis, para matanggal yung dumi na kumapit dito sa makina. Pero pag sa wire, kumuha ka na lang ng basahan. Lagyan mo siya ng sabon, tsaka mo ngayon kuskusin yung kinapitan ng dumi na wire, na pag natanggal na, o spray mo na ngayon itong pressure washer mo, pero yung hindi malakas.
Kung makikita nyo sa pag-spray na ginagawa ko, di ba, solid yung tubig na lumalabas dito sa pressure washer ko, malakas yan. Pero ang pinatatamaan ko naman, yung mga hindi sensitive para hindi ako makasira dito sa parts ng makina ni customer. Mag-spray man ako dito sa makina, pero iniiwasan ko yung mga wire, yung sensor, yung socket wire, ganun. Kasi kung ganito kalakas yung pang-spray nyo, tapos bahala na kung alin dyan yung tatamaan, huwag ka nang umasa na pagtapos mo mag-engine wash, aandar pa itong sasakyan mo or wala siyang masisira. Siyempre may masisira dyan. Basta tandaan nyo, ang gagamitan nyo lang ng malakas na pressure, yung mga solid. Hindi kayang sirain itong pressure washer nyo. Pero pag mag-i-spray na kayo dito sa ibabaw ng makina, kung mapapansin nyo, dapat yung tubig nyo ganyan kalat na siya. Pag ganyan mga boss, for finishing na yan. Ibig sabihin, patapos na ako dito sa pag-engine wash na ginagawa ko. 15 to 20 minutes dapat mga boss, tapos na kayo sa pag-spray. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, napunasan ko na rin itong makina, lagyan ko na ng plastic clip itong wiper washer tank ni customer. Importante kasi mga boss na merong clip yan para hindi kakalug-kalug itong wiper washer tank mo. Pwede kasi pag nag-vibrate itong makina mo, makakarinig ka dyan ng ingay. Kaya nga yung mga nakita ko dito na kulang sa mga plastic clip, ayan mga boss, kabilaan, nilagyan ko yan ng plastic clip para itong cover panel niya ng wiper, hindi siya gagalaw-galaw. Alam niyo mga boss, kahit na hindi sa akin iutos ng customer, pag may nakita kong kulang, ginagawan ko ng paraan yan. Hindi para magpadagdag ng bayad, kundi para maganda naman tingnan itong sasakyan ni customer. At bago ko pa i-start itong makina mga boss, kung makikita nyo, hinahanginan ko lahat ng mga may socket wire connection. Unang-una na dyan yung mga sensor nitong makina. Napaka-importante yun mga boss na mahanginan nyo. Pati itong alternator mga boss, hinanginan ko rin yan ng matagal. Siyempre, edited itong video para hindi kayo mainip, pinaiksi ko na lang. Pero matagal kong hinanginan yan mga boss. Napaka-importante na after nyo mag-engine wash, dapat may nakaredy kayo na panghangin. Itong ginagamit kong panghangin dito sa wire connection niya, pati sa mga socket wire, sa sensor, napakalakas na panghangin yan mga boss. Talagang pwedeng-pwede na. Pati yung aircon compressor niya mga boss, hinanginan ko rin yan. Para sigurado ako, pag in-start ko itong makina, walang maging problema. One click siya. Dito muna ako sa wiper washer tank ni customer. Kung makikita nyo, sinalinan ko na yan ng tubig. Kaya ko naman pinalitan ito ng tubig mga boss dahil nga sa yung windshield washer niya, walang lumalabas na tubig pag pinapagana nga ni customer. Dahil nga sa okay naman yung motor, pati yung mga hose niya, sabi ko nga kay customer, marumi lang yung tubig niyan, kaya may nagbara. Kaya pinalitan ko ngayon ng bagong tubig. At ito na mga boss, after ko mawashing nga itong makina ni customer, napunasan ko na yan, di ba? Pasado na ba sa inyo yung ganyang kalinis? O, before kasi, lahat ng paligid yan maitim eh. Pero ngayon, kita nyo, clear na clear, malinis siya. Akala mo, bagong washing. Silipin natin dito sa harapan ng makina mga boss. Ito yung napakaraming dumi kanina eh, na nagkumpulan eh, yun dyan oh. Akala ko nga hindi ko matatanggal yung mga langis-langis dyan eh. Pero nakita nyo naman sa awa at tulong ng Diyos, nalinis ko yan ng maayos. At sana last wish ko, umistart pa itong makina ni customer. Punta na nga ako dito sa loob ng sasakyan ni customer nang masubukan kung aandar pa ito. Siyempre naman, una kong gagawin dyan, switch on ko muna itong makina. Tsaka ako ngayon yan start. Yun, umistart itong makina ni customer, very good. So far yung idle niya okay naman. Labas muna ako dito sa sasakyan ni customer mga boss dahil sa balik ako dito sa pagsalin ko ng coolant dito sa radiator. Pisilin ko itong upper radiator hose. Wow, lambot, wala siyang ka-pressure. Tanggalin ko itong radiator cap niya. Alam niyo mga boss, 15 minutes na yung lumipas na naka-start itong makina ni customer. At syempre nag-open na yung thermostat niya dito sa makina. Kaya nagsasalin na ako ng coolant dahil nga sa nagkulang na yung coolant dito sa radiator. At dahil okay na, ibalik ko ulit itong radiator cap niya. Tapos hayaan ko ulit naka-start itong makina hanggang 15 minutes. Tandaan nyo mga boss, dapat wala ng hangin dito sa loob ng radiator bago nyo yan tigilan. Paano nyo malalaman na wala na siyang hangin? Dapat pag tinanggal nyo itong radiator cap niya after ng 15 minutes, hindi nyo na kailangan pang magdagdag ng coolant. Ibig sabihin yun, puno na ng coolant yan. Pero pag tinanggal nyo itong radiator cap niya at pag nagdagdag kayo ng coolant ulit, ibig sabihin, nung mag-open yung thermostat, kulang pa ng coolant dito sa loob ng makina. Kaya magbabawas pa yan dito sa radiator. Pero nakakatuwa yung cooling system nito. Pinipisil ko yung upper radiator hose niya. Ang lambot. Wala talaga siyang ka-pressure. Ang galing ko na nga itong radiator cap niya ulit.
para malaman ko kung kailangan pang magdagdag ng coolant. Ayan mga boss. Yun nga mga boss na mag-open itong thermostat niya, nagkulang ulit ng coolant dito sa radiator. Dahil nga sa yung ibang coolant dito sa radiator, pumasok pa yon dito sa loob ng makina. Pag ganyan mga boss, syempre, dadagdagan nyo lang naman yan ng coolant hanggang sa mapuno itong radiator. Pag puno na ng coolant yan, o ibalik mo ulit itong radiator cap niya. Tapos tiyagain mo ulit, maghintay ka ulit ng another 15 minutes, tsaka mo buksan ulit itong radiator cap niya. Kung makikita nyo mga boss, inabot na rin ako ng takip silim dyan eh. Oh. Pisilin ko ulit itong upper radiator hose. Okay to. Wala siyang pressure, okay yung makina. Oh, kanina pa itong makina na, isang oras na tayo. Oh, sir. Okay ha? Okay. Oh. Ito nga mga boss, pinakita ko na kay customer na hindi na nagkulang ng coolant dito sa radiator. Okay na ha? At dahil sa okay na ito, hindi na nga nagkulang ng coolant, pwede ko nang ibaba itong hood niya. Ma'am, okay to ha? Oo. Oo pa. Alam niyo mga boss, naging ugali ko na yan na ipacheck ko kay customer yung ginawa ko kung okay sa kanila. Dahil nga sa okay naman sa kanila, ipacheck ko naman ngayon itong windshield washer niya kung may lalabas na dyan na tubig. Pero bago yon, dito muna ako sa park light niya mga boss, ipakita ko muna kay customer. Yan na, yung ilaw, okay na. Dalawa yan. Yung ano muna, wiper. Sir, sino ko? Okay na tubig niyan. Ipatest ko na ngayon kay customer itong windshield washer niya kung may lalabas na dyan na tubig. Marumi lang yan, kaya hindi siya gumana. Marumi tubig eh. Yan, pindutin mo tubig. Okay na. Gana na. Marumi lang yung tubig niyan eh. Akala kasi ni customer mapapagastos siya dito sa windshield washer niya. Yung pala, marumi lang yung tubig. Ma'am, okay na po. Alam niyo mga boss, majority sa mga nagpapagawa sa akin, mabubuting tao. Lalo na itong mag-asawa, number 1. Kaya nga ang laki ng pasasalamat ko sa Diyos dahil sa customer pa lang, swerte ka na. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana sa bawat video na ginagawa ko, lagi kayo nakakakuha ng idea. At kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat. Thank you po. Sige po ma'am, thank you. Maraming salamat ulit mga boss.